Ito ang pinaka-nakakatakot na bilangguan sa mundo. Kahit sinong kriminal dito kapag pinalaya, ay nagiging makapangyarihang pinuno ng isang lugar. Ngunit sa sandaling ito lahat sila ay yumuyuko sa isang binata. Dahil 3 taon na ang nakalipas, kusang pumasok ang binata sa bilangguan. Ang electromagnetic gate na may bigat na libu-libong kilo ay sinipa niya pal iPad. At ang 4 na pinuno ng bilangguan ay binugbog niya magdamag. Mula noon, ikaw ay naging hari ng bilangguan. Sa oras na iyon ang warden ay tumakbo palapit sa iyo. Boss, may bumisita sa iyo. Nang marinig iyon, bigla kang tumayo, kaya ba bumalik na siya? Ngunit, pagdating sa reception room, natigilan ka, hindi pala ang taong hinihintay mo ang dumating, kundi isang napakagandang babae na naka-business attire. Ikaw ba ang naghahanap sa akin? Medyo nagulat ka, parang hindi mo pa siya nakikita. Tiningnan ka niya mula ulo hanggang paa. Puno ng pagkasuklam ang kanyang tingin. Ang pangalan ko ay Su Wanyu. Ako ang iyong nobya na nakatakda mong pakasalan. Ngunit dapat mo ring malaman. Ang suot kong damit ay 168,000. Ang kwintas ay 1,700,000. Ang bilya na tinitirhan ko ay lampas 30 milyon ng halaga. Hindi mo kayang ibigay ang mga ito. Nang marinig iyon nalito ka. Saka sumagot, sobra lang ang iniisip mo. Wala akong balak ibigay sa iyo. Biglang sumimangot si Su Wanyu. Ibig mo bang sabihin balak mong maging palamunin pagkatapos makalaya? Hindi kailangan. Habang sinasabi iyon, inutusan mo ang gwardya na magdala ng isang kahon. At sa loob nito ay may 9 na kasulatan ng kasal. Nang makita ang eksenang ito, agad na namangha si Su Wanyu. At bahagya niyang nakita ang isang kasulatan ng kasal. Ang pangalan ng babae ay Lin Roxy. Ang anak ng pinakamayamang tao sa Tianhai ay si Lin Roxy. Ito ang sayo. Casual mong inihagis ang isang kasulatan ng kasal. Pinigilan ni Su Wanyu ang pagkabigla sa kanyang puso. At hindi napigil ang magtanong, pumasok pa ba rito dahil sa panlilinlang? Kung hindi panlilinlang, paano ka nagkaroon ng napakaraming kasulatan ng kasal? Tiyak na ginamit mo ang matatamis na salita para pasayahin ang mga babae. Upang lokohin at kunin ang pera. Hindi mo siya pinansin. Diretso kang tumayo at umalis. Umalik sa kulungan. Tiningnan mo ang mga kasulatan ng kasal na may mabigat na pakiramdam. 9 na kasunduan sa kasal. Kung may dumating pang makikipaghiwalay, nakakainis hanggang mamatay, mas mabuting ikaw ang kumilos. Tapusin muna ang lahat ng pagpapawalang bisa bago bumalik. Pagkatapos maisip ito, kinuha mo ang kahon at mabilis na umalis sa kulungan. Klang, 8 metro ang taas at 20 metro ang haba. Ang electromagnetic gate na may bigat na libu-libong kilo ay muli mong sinipa pal iPad. Nang makita ito ng mga gwardya sa mataas na plataporma, sabay-sabay silang tumalikod at yumuko. Naalala pa rin nila, 3 taon na ang nakalipas. Ganito rin niyang sinipa ang pinto at pumasok. Makalipas ang ilang oras, sumakay ka sa eroplano patungong Tianhai City. Ngunit makitid talaga ang landas ng magkaaway. Kakapapasok mo pa lang sa eroplano. Pagtingala mo ay nakita mo si Su Wanyu. Napansin ka rin niya, at natigil ang nagsalita. Nakalaya ka na ba? Hindi ko ba malinaw na sinabi?